Hello Aries, ito yung reading mo para sa buwan ng September. Yan, Sun, Moon, Rising, or Venus signs. Pwede rin naman cross-watcher as long as nakaka-resonate kayo or gusto nyong panoorin yung reading. A big shout out and maraming thank you sa nag-avail ng subscription and membership. Sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga matagal nang sumusubaybay, sa aking page, sa aking channel, at sa mga baguhan. Kung bagong bisita kayo dito, thank you so much for dropping by and please don't forget to subscribe, like, and follow. Regarding mga personal readings, dumiretso po kayo sa aking official FB page. Kung balak nyong mag-book or mag-inquire, doon po kayo mag-message. So, alamin na natin ano yung mga posibleng paparating sa'yo, yung mga ganap, mga dapat mong malaman, mga mensahe, Aries. Merong lumitaw na Cancer energy dito. Maaaring may Cancer ka sa iyong chart or placement or maaaring may makakadil ka na Cancer person. Kung sino man yung Cancer energy na yan. Meron ka ring Saturn. Wait lang guys, ayusin ko lang yung mga cards. Okay, first card mo is Saturn card, no? Binabanggit dito, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. Okay, so feeling ko lang ito yung may life lesson. Maaaring may life lesson na matututunan ngayong month ng September para sa iyo, Saturn. Kumbaga, you will experience something, you will gain wisdom dahil dito sa bagay na ito na ma-experience mo. Maaaring may challenge na kakaharapin. No, hindi laging happy, hindi laging easy, alam naman natin yan. Minsan may mga downtime and pwedeng ito yung card na ito. Sabi ko nga, pwedeng may downtime, pwedeng may challenge na ma-experience. Pwedeng may pagdadaanan ka na mahirap na process. Okay, pwedeng may mga struggling na magaganap sa iyo. Minsan, this is also a time of reflection or self-examination. And this is a time na lalo mo dapat, i-gather lahat-lahat yung mga strengths mo. No, ito yung time na to pull yourself together, ika nga. Okay? So, ito yung time na lalo kang dapat mas maging palaban, mas maging matatag dahil dito sa challenge na maaari mong kaharapin. Pwedeng yun na nga, may mga ma-encounter kang mga pangyayari, no, maaaring may mga bagong experiences and then may mga bagong experiences na kapupulutan mo ng aral or wisdom. Na ito yung kumbaga ito yung magiging stepping stones mo kung ano man tong challenge or challenges na ito towards growth and gaining wisdom. Okay, pwedeng mga blessings in disguise itong mga challenges na ito. Ito mahirap, no? Mahirap na process na pagdadaanan mo, challenging, pero ito yung magbibigay sa iyo ng ito yung daan patungo sa iyong personal growth.
Pwedeng iba magkaroon kayo ng times na ida-doubt ninyo yung sarili nyo. Pwedeng iba maging sad kayo. Okay. Okay, meron ka rin ditong 5th house. So, maaaring, yan, where you have fun, romance, and create things you are proud of. So, pwedeng yung, area of life mo na affected netong, itong mga challenging experiences na ito is may kinalaman sa iyong relationship. Pwedeng ito yung, sa romantic or sa family. Pwede ring doon sa ano ba yung mga mo, sentro mo, ano yung mga nagbibigay sa iyo ng inspiration, saan ka ba humuhugot ng iyong inspirasyon. And ano ba yung mga pinaka-importante para sa iyo? Maaring yun yung part na affected. No, maaring iba creative kayo, artistic. Maaring yung linya ninyo sa design, sa arts. Okay, and so nakikita ko, maaring may mga challenges towards dito sa endeavor mo. Pero and at the same time, ito rin kasi yung card mo ng strength eh. Diyan ka talaga humuhugot ng inspirasyon, ng lakas dito sa 5th house mo. O maaari ka maka-encounter ng mga challenges dyan. Mahirap man yung pagdaanan mo, pero kakayanin mo kasi pwedeng yan talaga yung nandyan yung iyong strength, nandyan yung iyong talento. Kumbaga yan nga yung pinaka-source mo ng inspiration mo, ng lahat. Kumbaga, parang yan yung pinaka nagfu-fuel sa'yo. Okay? Pwedeng ipa magkaroon kayo ng mga challenges pagdating sa sa career, or pagdating sa relationship, sa family, or maaaring pwedeng iba maaari kayong magkaroon ng struggle sa sarili ninyo. Maaari kayong magkaroon ng creative blocks. Ayan. Pwedeng may mga blockages dito. Sa relationship man yan or sa personal. So, pagdating naman dito sa isang card mo, this is the overall tone, no, ng iyong situation wherein yung part ng yourself or your situation right now na affected, no. Kumbaga, ito yung pinaka-tone. Okay, this is your emotions. Ito yung emotion, sensitive side mo. It also pertains to your family, the people you love, and about your mother or you being a mother. So parang may kinalaman siya. So this concerns your family. And ang parang pinaka magiging tone mo is pwedeng because of these challenges, because of the struggling, paari kang maging emotional. Okay? Or pwedeng, it involves a child, kung may anak ka na, or kung ikaw yung child and a mother. No? Kung ano man yung role mo dyan. Kumbaga, mapapinag-uusapan man natin dito is your career, a personal endeavor, yung relationships mo, loved ones, no? Ibig lang sabihin ito, ang pinaka sentro talaga or affected, yun na nga, is your emotions and yung relationships. So, pwedeng yan, affected ka, pwedeng magiging emotional ka, pwedeng yung iba dito, makakaranas din kayo ng family issues, yan. Kumbaga, ito yung mga very very dear sa puso mo. Yung those that, yung mga pinaka-importante sa buhay mo. Yung mga pinahahalagahan mo and mahal na mahal mo. Ayan. Whether tao man yung pinag-uusapan mo dyan, career, etc., etc. So, yan yung mga,
paunang energies na nakuha natin dito, ano, sa iyong horoscope. Ngayon, tignan pa natin yung iba pang energies. Okay, meron ka ditong restlessness. Meron ka ring intention. Okay, meron ka ditong number 22, card of harmony. Yes, very centered sa emotion, sa love, yung energies mo. Yun din yung lumilitaw dito sa card mo. Oo, this is also a card ng, ano, parang advice sa'yo is how to maintain a healthy balance, no? Pagdating dun sa mga bagay-bagay sa buhay mo. So, it's important na, ano, yung pagbabalance yan. Kung nakikita mo, number 22, equal yan eh. Walang, hindi mas malaki yung isang number, hindi rin, di ba? Hindi kulang, pareho silang 2. So, ibig sabihin, there is balance, may harmony, ayan. May harmony. Pwedeng isa ito sa paparating sa iyo. Maka-encounter ka man ng mga challenges dito. Kumbaga, yung peace, yung harmony is ma-maintain pa rin. Despite yung mga challenges na kakaharapin mo dito. Yung sa mga naunang cards na nakita ko. This is pagiging equal. No? Since may balance yan, pantay eh. So, when it comes to relationship, ibig sabihin there is equal give and take. Harmonious, balanse, patas, no? So, yan. Mapa-love life mo man yan or anong area ng buhay mo yung tinutukoy, at least, ma-maintain pa rin yung harmony kahit sabihin mong may kakaharapin kang mga challenging na mga situation. There is also an indication of partnership, since, ano, number 2 card dyan. So, pwedeng may partnership. Sabihin na natin, business, sa career, or sa romantic. Merong union ng dalawang partido, union ng dalawang bagay, union ng dalawang tao. No, kumbaga parang joint forces, and they are in harmony. Pagdating naman dito sa card mo, muti ko na makalimutan, you have your intention, spinning fate. So, this is about yung mga thoughts and actions mo and how they affect you or how you affect them or how your actions affect those people around you. So, ito yun, yung kumbaga, ano yung mga intentions na meron ka? Or what are the intentions netong mga tao sa paligid mo? So, may kinalaman ito sa how these intentions or actions affect you or affect the people around you. And this also, ewan ko, there is something mentioned tungkol dito sa card na to na related sa motherhood again. Motherhood, domestic life, ayan, family, home, kids, parents, and this means, taking care of those you love. Kung ano man yan, mga bagay man yan, mga tao, pero specific sa bahay, sa family.
So, taking care of your family, your loved ones, your home, domestic life. Hindi lang pagti-take care, paglalaan ng oras. Kumbaga, this is something na kailangan mong gawin, no? Na i-devote yan. Mag-devote ka ng iyong commitment and time dun sa mga tao na mahal mo. Okay, next card mo naman is Mercury in Aries. So, sinasabi dito sa card mo, pwedeng you are restless ngayong September. Pwedeng madaming tumatakbo sa isip mo, maraming aligaga, pwedeng ang daming iniisip, problema. Oh, this is kailangan mong i-sort out. Kailangan mong i-sort out yung mga bagay-bagay para magkaroon ka ng magkaroon ng kaayusan and ma-declutter, no? Kung ano yung mga dapat ma-declutter, na yun yung nagkukos sa iyo to feel or become restless ngayong September. Siguro pwedeng iba sa inyo may nasa-sense ako na may kinalaman sa mga kasulatan, documents, yan, or literal na sulat, email, communication, to be exact. Some of you, parang hindi kayo mapakali. Pwedeng makareceive kayo ng news, or pwedeng meron kayong gustong may mga importanteng pag-uusap, may gusto kayong makausap, hindi kayo mapakali, yan, parang mga ganyan. And pwedeng iba sa inyo, may talent kayo sa pagsusulat, creative kayo. Okay, so maaaring may mga usapan dito na importante, mga meetings, discussion, or pwedeng magkaroon ng mga miscommunication, arguments. Ayan. So, yan. Pwedeng may Aries involved dito. Ano pa? Paparating sa inyo. Tingnan pa natin. Sensya na, labo-labo ng mga cards ko. Ang gulo, no? Kakahilo na ba? Whoop, tumalon. So, kunin na natin yan. Triumph over troubles. Ayan na nga. So, isa pang paparating sa'yo. Sabi ko nga, diba, may na-detect tayong challenge dito. A difficult phase, pero kapupulutan mo ng aral, magkakaroon ka ng wisdom dyan. Yun na nga. Ano mang obstacles yan, ano mang mahirap, yung pagdadaanan mo, you will soon overcome. Ayan. Kung ano mang mga troubles yan, may conflict man dyan, sabi ko nga, pwedeng magkaroon ng mga dito, yung problema rin sa communication, mga discussion, ano mang hassle yan, ano mang mahirap na part yan, na pagdadaanan mo, is magsasucceed ka pa rin. Mau-overcome mo pa rin yung mga problema na yan, mga obstacles na yan. Kuha pa tayo sa Tarot. Okay, may Gemini energy na sumulpot, no? May Aries kanina, may Cancer, may Gemini din na sumulpot. Okay, may accomplishment ka. Ayan, magsasucceed ka, the world. So, meron something dito na makukumpleto mo, matatapos mo ngayong September. Oh, may parang something dito na kumbaga gagraduate ka na kasi nakumpleto mo na natapos mo na Parang may leveling up nga. Sabi ko nga kasi dito, parang sabi ko, meron kang something na matututunan doon sa challenge na naranasan mo. And yan na nga, magle-level up ka dyan. Magigain ka ng wisdom.
Okay, so basta meron ditong makukumpleto, matatapos ka. Ayan o. Congratulations dahil dito meron kang accomplishment. Meron something dito na ano, mabubuo na, makukumpleto mo, maa-acquire, no? This is magbibigay sa iyo ng ano, ng fulfillment, no? Pwede nga iba baka makapag-travel kayo. Merong element dito ng ano kasi parang overseas. So yan, maaaring merong ano bagay galing sa abroad, or kung ikaw man kung pupunta ka abroad. Okay. Mag-a-arrive ka na doon sa pinaka-outcome. Ayan. Meron kang abot na yung completion, or maa-achieve mo na yun. Marireach mo yung destination. Yun na yung tinutukoy ko. Whether actual na travel yan o symbolically, no? Symbolic na ano, na arrival sa destination. Halimbawa, narating mo yung pangarap mo, example yun. So, yun yung sinasabi ko. Or pwedeng actual na nakarating ka dun sa lugar na yun. Yung nga sabi ko nga, parang may element ng overseas or travel. Ngayon, pwedeng iba dito, ito, negative card, no? May mga negative thoughts ka dito. Sabi ko nga, yan yung pagiging restless, hindi mapakali. Sabi ko nga, pwedeng magkaroon ng mga issue pagdating sa mga usapan, sa mga kasulatan. Okay, so, may blockage may detect din akong blockage kanina dito. So, the only reason na magkakaroon ka ng blockage is yung mga negative thinking mo sa sarili mo. Okay, pwedeng ikaw naman din kasi yung nag-iisip ng mga limitasyon mo rito, na hindi naman talaga ganun ka-bad yung situation. Pwedeng napangungunahan ka na nung mga iniisip mo. Okay. Pwedeng yung iba dito, literal na magkakaroon ng restriction or pagiging situation na baka ma-stuck kayo dyan, wala kayong magawa. Kumbaga dun sa moment, ngayong September na yan, pwedeng gustuin mo man, pero parang wala kang magawa dun sa sitwasyon mo. Parang ganun. Okay, baka malagay kayo sa ganyang position. And pagdating sa iyong love life, exhaustion naman. Feeling drained. Feeling drained kasi pwedeng matagal na nangyayari ito. Pwedeng meron na kayong matagal na pinagdadaanan netong person mo. Meron din ditong something na very physical. More on physical, more on pagnanasa. Or something na bawal. Hindi ko alam kung nagkaroon man kayo ng issue or nagkakaroon kayo ng issue ng person mo regarding mga third party or yung mga desires. Or pwedeng yan yung setup ninyo. Baka yung iba sa inyo napapagod na kayo kasi baka naghahanap kayo ng something deeper. And baka nadi-disappoint kayo or umaasa kayo ng matagal, pero parang yung takbo ng relationship ninyo is dragging, nakakapagod kasi pwedeng paulit-ulit na, or pwedeng wala kang nakikitang significant na improvement sa takbo ng relasyon ninyo. Naghahanap ka ng mas malalim na hindi lang yung physical. Ayan. Kumbaga, pwedeng you are exhausted na dahil nag-e-expect ka ng mas nag-e-expect ka ng malalim na connection, pero parang hindi mo yon nakikita or wala kang nakikitang improvement pagdating dun sa department na yun dito sa samahan ninyo. Okay, when it comes to closing messages naman, so nakuha natin is grounding,
Okay, basahin natin, no? Look closely at nature that surrounds you. See how the tree roots grow deep underground and how the branches reach for the stars. This balance is what allows nature to thrive. When you're walking in woodland, lie down on the soft, leafy ground and listen to the heartbeat of the earth. I am grounded and strong. So, ibig sabihin, you need to find your center or i-ground mo yung sarili mo. Kung nawawala ka sa if you are feeling lost, unsure, or scattered yung energy mo, yun yung nakikita ko. Siguro kailangan mo ng something like, parang pinakakapitan mo na hindi ka, paano ba, hindi ka matatangay or stable. Something that is stable na mapanghahawakan mo. Foundation, yan. Yun yung pinaka-foundation, pinaka-grounding mo. At for your final closing message naman, you have embraced your emotions. Allow your feelings to surface and be accepted. Ito yun kung paano mo i-embrace kung ano talaga yung natural sa'yo or yung totoong feelings mo. Ayan, no? Kumbaga, instead na instead na itago mo sa sarili mo yung nararamdaman mo, is mas importante na i-acknowledge mo yan. Kung ano man mga emotions yung meron ka, na nagka-come to surface, ibig sabihin yung mga lumilitaw, hindi mo dapat pigilan yan. The more na dapat mo siyang hayaang mag-flow. So, hayaan mo lang kung ano man ito. Minsan kasi may tendency na pinipigilan natin yung mga emotions natin kasi pwedeng iniisip natin inappropriate dun sa situation. Pero this time, yun yung advice na lumilitaw sa'yo. No? So, it's important na i-acknowledge mo yung mga feelings na yan and hayaan mo lang na lumitaw o express mo lang itong mga emotions na to na talagang yun naman yung genuine na nararamdaman mo. Okay, it's about acknowledging and accepting ano talaga yung totoong nararamdaman mo sa puso mo. Aries, okay? So, ito yung reading mo for the month of September, Aries. I hope makatulong sa iyo to. Take care, babush!